Marisa. Marisa, ang iyong anak ang biktima dito, no? Yes po, Your Honor. Pwede bang malaman kung ilang taon ang iyong anak? 17 years old po. So 17 years old siya. Siya ba ay kasama sa drugs watch list ng Quezon City Police? Hindi po. How about sa PIDEA? Nandun din ba siya? Wala siya. So wala siyang history na siya ay gumagamit o siya ay na-involved sa pagbibenta? Wala po. No record po siya sa barangay ng Payatas. So walang record? Wala po. So pwede bang malaman paano nangyari yung insidente? Kung okay lang sa iyo, Kung okay lang sa iyo. Yung time na po yung nangyari po, bali, head po ako, Pakilapit mo lang yung mic sa head po ako ng street sweeper po ng Payatas. May tao po akong namatay yung asawa, nagbigil po kami. Bali, Sampaguita Station po, bundok kasi yun. Nagpaalam siya sa akin, bababa doon sa baba kasi may birthday case. Ang nangyari doon, tinawag siya doon sa kang Sherwin Pulo na nakalista sa watchlist sa Barangay Payatas. Inutusan siya na pinabili ng sigarilyo. Pagdating doon, pagkatapos niyang biling sigarilyo, bumalik doon sa bahay. Si kang Sherwin, yun nangyari ng putukan na doon po siya namatay po sa loob ng bahay. Mayroon pong survivor na si Harold Alvaro, 8 years na hanggang ngayon hindi na-imbestiga po siya. Siya po ang buhay. Ang kasong nalagay sa kanya, direct assault. Kinasuhan siya ang kinasuhan? Opo, yung survivor po na isa. Okay, Bali 5 so, sila, 4 ang patay. General Salvador, I don't know kung pwede nating itanong dun sa station, ano yan? Station 6? Station 6 po. O na until now, 8 years ago, the incident happened and until now, wala pang investigation na ginagawa. Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will look into this. We will check the record, Your Honor. Okay, salamat. Thank you. So, sige, Mr. Sarmento. Regarding Harold Arevalo po, actually he was acquitted on November 17, 2017 for the direct assault charge, which therefore belies the claim na naglaban. So, and further decisions po by Ombudsman, and also, by the way, this case involves a decision from the Office of the President, which was released on May 25, 2022, before Mr. Duterte stepped down. Okay. So, about this case. And they all ignore this decision Sige. by the MTC of QC. Okay. As if it doesn't exist. Na si Harold Arevalo po ay naging acquitted.